Kumusta po kayo? Nandito na naman po tayo, no? Ayusin po muna natin to. Ayan. Okay. Ayan. Nandito na naman po tayo. Upang bigay na naman ng maiksing kwento. Pasensya na nga po pala, no? Medyo naipangako po natin yung kasunod na kwento ng babae sa gulod. Ang problema po kasi ay tawag dito. Nakurap yung nakurap yung file. In-upload ko po nung in-upload ko nung November 1. Ang problema nakurap, pinaayos po namin ulit ngayon, medyo mahaba yung recording. Pero ma-retrieve naman siguro in a matter of 1 to 2 days maiyan na po natin, Marami nag-PPM Sabi, sir, nasa na yung kasunod nung ang babae sa gulod? November 1 na naman. So, ayun po ang natin, Hindi nakasilaw lang. Yan. Ngayon po, meron po tayong ipapalit, Ito po ay direktang recording na po. Wala na po yung mga sound effects. Kasi po doon nilagyan po ng mga sound effects. Pagka po horror, alam niyo naman po, may mga bumubukas na pinto, may mga maalulong na aso. Ito po, bilang kapalit, baka naman po sabihin niyo ay ito po ay para sa mga magsing irog, Magsing irog na magkasintahan. Puso-puso po ngayon, lalo na yung mga kabataan po natin ngayon. At lalong-lalo na po, darating po ang December, maraming aakyat ng Baguio. Alam mo, ako po isang advocate din ng tourism, Pinopromote ko yung tourism din sa atin. In my own little way, Advocate po tayo ng kalikasan, advocate ng tourism. So, ito pong aking kwento ay may kaugnayan sa relasyon ng mag-boyfriend. Alam niyo daw po yan kung paghihiwalay ng mga mag-boyfriend, kadalasan po dyan selos, Selusan. At kadalasan daw po dyan ay yung sa hindi pagkakaunawaan ay humahantong sa paghihiwalay. Okay, so yun po ang kwento ni Wendy. So may kaugnayan po sa tourism at may kaugnayan sa kwento ng mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kaya nga po ang lagi kong payo sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag nakakadalawa, 3 taon na at medyo nakakasiguro na kayo sa isa't isa, huwag nyo nang patagalin, magpakasal na kayo kasi yan pong selusan, kung kayo ay mag-asawa na, natural na yan, hindi na mawawala yan, hindi na kayo makakawala, hindi na, mag-away man kayo, dun pa rin sa isa't isang bagsak ninyo. Hindi katulad na mag-boyfriend o mag-girlfriend, pag nag-away, break up ang mangyayari. Okay, simulan po natin. Medyo basa pa po yung book ko, Nag-aayos lamang po tayo ng kaunti at nag-aantay lang po tayo ng klase, Maaga po tayo na pag-isip. Okay, may konti pa po tayong oras. Alas 7 pa lamang naman po ng umaga. Maya pa. So, ang aking pong ikukwento ay tungkol sa karanasan ng isang mag-girlfriend, mag-boyfriend. At ang kwentong ito ay pangalanan nating Wendy. Okay. Ito po ay na-share sa amin ng aking teacher nung high school dyan sa UE. O yung mga ka-friends ko dyan sa UE High School. Okay. So shout outs po sa inyo. Ito ay na-share sa amin. Kung alam niyo na po yung kwento ni Wendy, ito po yung putok na putok nung 80s, yung kwento ni Wendy. 90s, early 90s, late 80s. Hayaan nyo pong i-share ko sa ating mga millennials at mga kabataan, yung mga batang 90s, 2000s, millennials. So, dapat po tuwing aakit kayo ng Baguio, ay huwag niyong kalilimutan, lalo kayong dalawang mag-boyfriend lamang, huwag niyong kalilimutan ang kwento ni Wendy. At kahit wala po kayo sa Baguio, huwag niyong kalilimutan at kapupulutan po natin ng magandang aral
ito. Without any further ado, napakahaba na introduction mo. Intro pa lang, 5 minutes lang. O, sige. Without any further ado, simulan po natin ang kwento. Ang kwento pong ito ay iikot sa mag-boyfriend at mag-girlfriend. No? Ang pangalan po ng babae ay si Wendy. Okay. Si Wendy at si Roman. O, tawagin po natin yung lalaki na si Roman. Sa madalit salita, si Wendy at si Roman ay matagal ng mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kulang na lamang sa kanila ay kasal. Alam niyo naman po yung ibig ko lang sabihin. So, hindi po natin lalagyan ng mali siya ang ating pong pagkukwento. Basta kulang na lang sa kanila ay kasal. Uso naman po ngayon yun, sa mga kasintahan. Hindi na po tayo katulad nung araw, mahipo mo lamang ang dulo ng palad or ibabaw ng palad ay kasal po nga abutin. Ngayon po ay talagang medyo liberal na po ang ating mga kabataan ngayon. So, they are together for quite some time na bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Naisipan nilang umakyat minsan sa Baguio. Okay? So, yun po doon po iinog ang kwento. So, sa tagal na po nilang magkasama, magti 3 years na, talagang naipangako na po ng isa't isa na talagang magkaroon sila ng covenant, pagkakasundo na sila hindi na maghihiwalay. Sa katunayan nga, ipinatato pa nung babae, yung pangalan ni Roman dito, sa may dibdib. Hindi naman kita pag naka-t-shirt. Dito sa may dibdib nakalagay, Roman. Okay. So, ganun katindi at ganun kaalam. Biruin mo yun, pinatato ka dyan, di kahit kung hindi kayo magkatuluyan, may makakakitang ibang susunod na boyfriend. Hindi babag yun, papabura mo pa yon. So, talagang Roman nakalagay. So, bilang ganti, ang ginawa naman ng lalaki bilang kanyang isa na po, nagsuskulay ako, pinapatuyo ko po itong aking book, basang-basa pa po, bilang kanyang pagpapahayag ng katapatan at bilang ganti sa ginawa ng kanyang girlfriend, ipinatato niya rin yung pangalan. Yung pangalan ni Wendy. At alam nyo kung saan niya ipinatato yung pangalan ni Wendy? Doon. Saan doon? Basta doon. Saan nga doon? Kay Junjun. Di isa sa may dibdib. Yung isa sa may kay Junjun. At paano patato? Paano yung pagtatato? Bibigyan, hindi po ito malis aside po, halimbawa po ito si Junjun ay hindi po pa bilog. Pag ganito, paayon. O nilagay dyan, Wendy. Okay? Pinatato niya kay Junjun yung pangalan ng girlfriend niya. Talaga po namang mas matindi pa sa kasal ang inabot. Pero yung bago mo maipabura yun, mas madali po magpatato yata kaysa magpabura ng tato. Ako naman po wala po akong tato kahit saan. Pero didinig ko lamang po na mas madali pang magpatato kaysa magpabura. So, ganun, Isang pagkakataon, nagkayayaan yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, sabi nyo. Han, punta tayo ng Baguio. Sabi ng babae, yung babae nagyaya Kasi marami akong nakikitang magagandang write-ups tungkol sa Baguio. Noon wala pa yung mga YouTube na mga periodiko pa. Panorama, pagka yung Sunday Bulletin may panorama, may write-ups tungkol sa Baguio. Doon ka may inganyo ng araw. Ngayon talagang makita mo lang dito, pati aeroplano pwede mo na mag-book sa cellphone. Hindi siya, sige, tayo magpunta ng Baguio at nang sa ganun ay mapagbigyan at tayo makapag-unwind din naman. To cut the long story short, natuloy sila sa Baguio.
Alam mo, sa Baguio po, nga po pala, yung mga magpupunta sa Baguio bilang advocate of tourism, kung mapapansin nyo po yung mga ano ko, puro may kaugnayan sa mga turismo, pagkain, yun po yung mga advocacy ko, no? Pagkain, kalikasan, turismo, music, yan, number one. Music, kahit na yung music lang ang hilig ko, walang hilig sa akin, music, pwede na rin. Pag pupunta po kayo ng Baguio, ang wag na wag nyo pong kakalimutan ay yung mga barya. O bakit naman, Sir R-squared? Bakit naman ba? Kasi po, malamig po talaga sa Baguio. Kahit po summer, napakalamig sa Baguio. Ang tendency mo pag malamig sa Baguio, jingle ka ng jingle dyan. Ang bawat jingle dyan, may bayad. Nung huling punta po namin, ang huling punta ko po ng Baguio, if I remember it right, ay 10 taon nang nakakalipas. 2012. 12 taon na pala, no? Hindi pa po ako nakakabalik ulit. Pero, ang tendency niya, jingle, mauubos po talaga yung pera mo, kaka-jingle mo. Lalo na't marami kayo, no? Di siyempre, ikaw yung financer. Sa mga CR po lamang yan, ng Baguio, kung 10 kayo, isang stopover, 100 na yun. Mines View Park, 100 yun, 10 kayo. Jingle. Minsan, punta ka ng Burnham. Minsan, pagkadating mo sa isang lugar, jingle yon. Bago ka umalis, may jingle pa ulit. Talaga pong ubos. Huwag ka pong magpapakawala ng barya. Okay, too much for that, no? Punta sila sa Baguio. Siyempre, tendency sa Baguio, di mapapajingle ka ng mapapajingle dyan. Okay. Namamasyal sila dun sa may Mines View. Sa Mines View po, kung saan nandun yung mga igurot na nakasuot pa na pang igurot, hindi po ba? Marami po nakaka-relate sa akin. Alam ko, halos karamihan naman ng Pilipino, lalo na dito sa parting Luzon, yan, yung tumbong Luzon na ito, ay nakarating na ng Baguio, karamihan. Kung hindi man ay 90%, no? So, marirelate niyo po, doon sa may Mines View, nandun po yung asong malaki, tsaka yung nakabahag na ganyan. Medyo naubusan ng naubusan na barya na itong si Roman. Sabi niya, honey, ako'y najijingle, pero wala na akong barya. May barya ka pa ba? Wala na rin 500 na lang. Wala pa pong 1,000 nun, 500 pa nung araw. Si Ninoy pala, nakaganon pala. Wala na. Tsaka si Rox. Wala na akong barya. 5 piso pa lang po kasi nung araw nung panahon. Di, lalaki ka naman ikaw Jumyan dyan na lang sa may tabi-tabi. Alam niyo naman po, pera kabastusan. Tayo po ay talagang pag inaabot na kaysa naman sa salawal tayo abutin, di mga lalaki humahanap na lamang. Hindi naman po kabastusan yan talagang mas unsanitary po pagka talagang doon ka inabot sa di naghanap siya ng lugar sa may Mines View kung kaya saan mapuno at walang masyadong maraming tao. Sa Mines View, pag ganyan po yan, di ba? Slope, okay? Padalisdis ang tawag sa Tagalog, dalisdis na dalisdis po yan. Di ihisa na siya. Meron pala siyang nakita roon. Meron din isang igurot nandun, bahag talaga, tsaka umiihi din. Medyo hindi siya napapansin. Tanaw niya medyo mataas siya, tanaw niya. Siya umiihi siya sa isang puno sa bandang taas. Yung igurot sa bandang baba, may puno rin. Pero tanaw niya. Pati yung Junjun noong igurot, tanaw niya. Ang laking gulat niya. Nung pagkakita niya doon sa Junjun nung igurot, nakalagay, Wendy rin. Ganun din. Wendy. Parehong-pareho. Naku, talagang dali-dali niya ang ginanon. Tapos pinuntahan niya doon sa may viewing deck yung kanyang girlfriend. Tapos agad-agad wala pang palipaliwanag, sinampal niya. Walang hiya ka. Pak! Dalawa agad. Kaliwa kanan, Isa kang taksil.
Bakit? Kaya pala ikaw ang nagyayaya dito sa Baguio at gustong-gusto mo, ang una natin pupuntahan ay Mines View. Gusto ko doon sa may Burnham. Kaya pala, ngayon ko na nalaman. Anong nalaman mo? Akala ko pa naman, tapat ka, may patatu-tatu ka pa ng Roman. Ako naman nagpatatu pa ng Wendy. Dalawa pala kami. Anong dalawa? Anong hindi ko nalalaman ang sinasabi mo? Sabi ng babae. Hindi! Sabi na, aba, masyado ka mapagbintang, sabi niya. Patunayan mo sa akin yan. Sapagkat hindi ko matatanggap yung sinasabi mo. Sabi ng tatalo, no? Sige, halika! Kinalagkad yung babae. Dinala doon kung saan padalisdis at nandun yung mga nagpapapicture-picture o konti yung mga tao doon sa banda ron. Nakita niya yung ano, ayun, yun, nandun sa may picture. Hali natin. Di ganun, ano? Halika, Manong. Manong, pagpasensyahan niyo na po ako, sabi ng ganun ng babae. At kami lamang po'y nag-aaway nito mag-boyfriend boyfriend ko. Maaari po bang matulungan nyo kami? Kasi may nakita daw po itong aking boyfriend sa inyong Junjun. Nakapareho. Gusto ko pong malaman ng paliwanag. Sabi ng ganun. Hindi. Sabi pareho-pareho. Di yung igrot naman, siyempre, mga hospitable yung mga tao yan, na train sila na kung anong sinasabi ng turista. Sige po, akin pong pumunta sa isang liblib na lugar kung sa may mga puno rin. Ilabas mo! Sabi gano'n nung lalaki doon sa kang talipandas. Sabi gano'n sa igrot. Alin po ba? Ilabas mo yan, Junjun mo. Nilabas. Hindi nilabas. Ano? Oh, ayan. Nakita mo. Nakasulat. Wendy. Sabi gano'n. Wendy. Nagtaka yung babae, nakita. Patingin nga po, Manong. Ba't talagang gusto mo pang di ang ginawa nung hinipo nung babae. At talagang gusto mong mahipo, no? Nung paghipo niya, ang tendency nga daw po ng mga Junjun, pag naiinitan, ay nag-e-expand, Pero nag-expand. Nagalit si Junjun ni Igoro. Laking hiya ng lalaki at nanliit siya sa kanyang nakita. Alam niyo po kung anong kanyang nakita? Anong nakasulat? Welcome to Baguio and have a nice day. Ganyan pala kahaba yun. Nakakontract lang dahil malamig. So yan. Yan po ang moral of the story. Lagi niyong tatandaan si Wendy. Welcome to Baguio and have a nice day.